Makasaysayang araw po. It's showtime! Sa November 16, 2015, ipagdiriwang ng bansa ang ikaisandahan at 25 taong karawan ni Pangulong Elpidio Quirino na isinilang sa kulungan ng Vigan noong 1890. Isinilang siya doon, hindi dahil kriminal ang kanyang mga magulang, ngunit dahil ang kanyang ama ay warden ng karsel na iyon. Nag-aaral pa lamang siya sa mataas na paaralan nang kunin na siyang guro ng elementarya ng mga ilangan ang baryo ng Kapariaan, Agoo, La Union. 5 buwan siyang naging guro doon, kaya naman ang tema ng pagdiriwang ngayong taong 2015 ay Guro to Pangulo, One Educator's Journey to Greatness. Sa kanyang naipon, nakalipat siya ng pag-aaral sa Manila High School at bilang working student, nakapagtapos ng pag-aabuga siya sa Universidad ng Pilipinas noong 1915. Si Quirino mismo ay hindi mayaman, subalit napangasawa niya ay mula sa isa sa pinakamayamang angkan sa Vigan, si Alicia Siquia. Nang madiskubre siya ni Senate President Manuel Quezon, nagsimula na ang kanyang pag-angat sa politika. Naging mambabatas, senador, miyembro ng Independence Mission at delegado ng Constitutional Convention. Humawak din siya ng mga posisyon sa gabinete. Ang pagsapit ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas ay malaking dagok sa buhay ni Apo Pidyong. Sa pagsuporta niya at ng kanyang Antonio sa mga gerilya, sila ay inaresto at 15 araw na kinulong sa Fort Santiago mga Hapones. Sa nalalapit na Amerikano, tinanggihan niya ang mungkahi na tumungo na siya at ang kanyang pamilya sa Baguio. Tinamaan ng kanilang duplex na tinitirhan sa Maynila at dahil dito ay nahatake sa puso ang ina ni Alicia at kinailangan nilang lumipat sa katabing bahay. Noong February 12, 1945, habang sinusubukan tumakas dahil sa gutom ng mga Quirino, nakita sila ng mga Japanese Navy at pinagbabaril sila. Patay ang anak niyang si Norma at ang asawang si Alicia na kalong-kalong ang anak na si Fe Angela, na tinapos naman nila sa pamamagitan ng bayoneta. Natamaan ng shrapnel ang anak niyang si Armando habang binabawi ang mga katawan ng kapamilya. Si Elpidio ay nagbabalot pa lamang ng mga damit at hindi pa nakalalabas. Tila tumigil ang kanyang mundo nang makita ang katawan ng mga mahal sa Nang ligtas na ang paligid, bumalik siya sa kanilang tahanan at nakitang buhay pa ang kanyang mga anak na si Vicky at si Tommy na nakatakbo mula sa eksena, bagamat ang babae ay sugatan sa binti. Ang isa sa pinakamataas na tao sa bansa ay nagpabalik-balik na tumawid sa Ilog Pasig, buhat-buhat ang mga kapamilya, siyam lahat kabilang ang iba pang mga kamag-anak upang bigyan ng maayos na libing. Sa kabila nito, nang maging Pangulo ng Pilipinas si Apo Pidyong, July 4, 1953, habang nagpapagamot sa John Hopkins Hospital, nagbigay siya ng executive clemency sa 437 na mga nananatiling Japanese war criminals na ilang taon na ring nakapiit sa bansa. Hindi ito naintindihan ng marami, subalit ayon sa kanya, maaari pa nating maging kaibigan ng mga Hapones para sa interes ng bansa. Nais niya maghilom na ang sugat na iniwan ng digmaan. Anong klaseng tao ito na imbes na paghihiganti ay ang kanyang isinukli sa mga taong gumawa sa kanyang pamilya ng masama. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.